Ito na po, nakakagulat po ito mga kababayan. Saldico, matindi po ang revelasyon na pinasabog ngayong araw. Pati po, itong si Congressman Sandro Marcos, yari, dinawit na po sa 50 billion. Ayan o, mga kababayan, na 50 billion. Sandro Marcos idinawit na ni Saldico sa budget anomaly. Total insertions umabot sa higit 50 billion. Nako mga kababayan, naninilikado si Sandro Marcos. Yung pangarap niyang succession sa kanyang ama na maging Pangulo ng Pilipinas, wala na po mga kababayan. Nasira na. Dahil po sa galit ng taong bayan, grabe po ang korupsyon na nangyayari sa Pilipinas. Talagang kinuba nila. Pinatay nila ang mga Pilipino sa kahirapan. Tignan niyo mga hospital natin, PGH, umiiyak na, walang gamot ang mga pasyente. Samantalang si PRRD nun, ang hinihiling lang ng PGH ay 7 million a month. Si Tatay Digong nagbigay ng 100 million a month para po sa mga pasyente. Pero ngayon mga kababayan, wala pong budget ang PGH. So ngayon mga kababayan, itong mga pasabog ni Saldico na nagdadawit kay BBM, kay Martin Romualdez sa dating speaker, hindi rin nakaligtas si Sandro Marcos. Nako po mga kababayan ko. Ano na ang magiging kapalaran ni Sandro Marcos? Dahil pati ang kanyang tatay nadadawit sa sindikato ng anomalya ng pagnanakaw sa pera ng kaban ng bayan. Ito na po si Saldico. Paano ba nadawit si Sandro Marcos dito? Mga kababayan, pakinggan po natin. Talagang grabe ang kanyang revelasyon na ito. Sabay-sabay po tayong manood at mag-react. Akong pigilan sa mga insertions ko. Huwag mo akong pigilan sa mga insertions ko. Huwag ka nang makialam sa budget. Na ginagawa ko lang ang mga utos niya tungkol sa mga insertions na sinasabi niyang hindi na raw niya makilala. Nagsabi na pinapa-insert ng mga projects ang Pangulo na worth 50 billion pesos. Naging malinaw sa akin na siya mismo ang nag-utos kila Secretary Mina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin ang gusto niya ng 50 billion pesos na insertion. Ngunit ang sagot ng Pangulo, humingi ka ng bago or dagdag na insertions. Bakit hindi niya agad tinanggal noon pa? Kasi mismo siya ang nagbibigay ng utos. Ako mismo ang nakasaksi at nakausap ng mga taong direktang sangkot. Hindi lang po ang Pangulo ang may insertion sa budget. Pati po si Congressman Sandro Marcos. Pero kahit na i-deliver na ang 1 billion pesos para kay Pangulong Marcos at kahit na naisama na rin sa 2025 budget ang 100 billion pesos insertion sa pamamagitan ng BICAM Committee, ayon mismo sa utos ng Pangulo, nagagalit pa rin daw si BBM. Kaya noong February 2025, sumulat po ako ng isang confidential letter kay Pangulong Marcos. Doon ko ipinaliwanag na ginagawa ko lang ang mga utos niya tungkol sa mga insertions na sinasabi niyang hindi na raw niya makilala. Ilalabas ko po ang sulat ko sa Pangulo kasama ng video ito. Si Yusek Jojo Cadiz ang nag-ayos ng aming meeting noong March 2025
sa 1201 Aguado Street, tapat ng Malacanang, Gate 4. Pero sa halip na kumalma ang Pangulo, lalos lang siyang nagalit. Sa halip na itanggi o linawin niya ang tungkol sa 100 billion insertion, pinagsabihan niya kami ni dating Speaker Romualdez at sa akin mismo, diretsahan niyang sinabi, "Huwag mo akong pigilan sa mga insertions ko. Huwag ka nang makialam sa budget." Dahil sa mga binitawang salita sa akin ni BBM, naging malinaw sa akin na siya mismo ang nag-utos kila Secretary Mina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin na ipasok ang 100 billion pesos worth of projects. Kaya kung hindi talaga totoo na galing sa Pangulo ang utos, bakit hindi niya agad tinanggal noon pa sina Secretary Mina Pangandaman at Undersecretary Adrian Bersamin nang pinaalam ko sa kanya ang 100 billion insertions sa pamamagitan ng sulat? Bakit ngayon lang nila pinag-resign kung kailan nalaman ng publiko ang tungkol dito? And also kinausap ako ni Yusek Jojo Cadiz at nagsabi na ipinapa-insert ng mga projects ang Pangulo na worth 50 billion pesos. And sinabi ko kay Yusek Jojo na meron ng instruction kay Secretary Mina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin about the 100 billion pesos insertion. And sabi niya, kakausapin niya ang Pangulo na kung pwede, doon na lang i-charge ang gusto niya ng 50 billion pesos na insertion. Ngunit ang sagot ng Pangulo, humingi ka ng bago or dagdag na insertions. Doon po nakita at naramdaman na hindi pwedeng sabihin ng Pangulo na wala siyang alam sa mga nangyayari. Kasi mismo siya ang nagbibigay ng utos. Ako mismo ang nakasaksi at nakausap ng mga taong direktang sangkot. Kaya hindi na pwedeng maghugas kamay at magturo na parang inosente. At kung titingnan ninyo ang 2026 budget, may panibago siyang 97 billion insertions. Pero ngayon, ipinasok na mismo sa President's Budget or NEP 2026. Yan po ang kinumpirma ni Secretary Manny Bunoan na may instructions ang Pangulo na magpasok ng 100 billion ulit sa President's Budget. Kaya wala na siyang pwedeng ipamigay. Ito ay nalaman ko noong May 2025 sa meeting namin kasama si dating Speaker Romualdez sa number 30 Tamarin Street, Forbes Park. Kaya nang nadiskubre ng House of Representatives ang insertion sa flood control sa 2026 budget, ibinalik namin ang DPWH NEP 2026 dahil mali na ito at panibagong flood control projects na naman. Hindi lang po ang Pangulo ang may insertion sa budget. Pati po si Congressman Sandro Marcos, meron din pong pinapasok taon-taon. Noong 2023, may 9.636 billion pesos. Noong 2024, 20.174 billion pesos. At nitong 2025, 21.127 billion pesos. Lahat-lahat, ang kabuuan ay 50.938 billion pesos. At bawat taon po, sa tuwing dumarating ang BICAM budget process, lagi po may utos si Congressman Sandro na ipasok ang mga proyekto niya. Nalaman ko na lang sa mga contractor na galit siya sa akin nung pinag-uusapan na ang 2025 GAA budget. Ang sabi daw niya, ipatatagal ako at magpa-file ng maraming kaso laban sa akin. Kasi kulang ng 8 billion pesos yung insertion na gusto niyang ipasok. Ang dahilan daw, may mga contractor na nakapag-advance na sa kanya at dahil hindi na ipasok ang buong halaga, kailangan daw niyang magsauli sa mga yon. Para malinaw sa taong bayan, ilalabas ko po sa video na ito ang listahan ng mga proyekto na kasama sa mga insertions ni Congressman Sandro. Nako po, mga kababayan ko. Matindi po ito, parang bagyo na si Berbena. Nawalan ng kuryente dahil sa bagyong Berbena. Nako po, headline ngayon.
parang pinaka-headline ni Saldico versus Sandro Marcos. Sumabog ang balitang revelasyon na ito na may insertion na 50 bilyones. Galit na galit si Sandro Marcos kay Saldico dahil sa kulang na 8 billion na insertion. Naku po mga kababayan, ano naman ang sinasabi ng mga kababayan natin na netizen? Ano ba ang kanilang saloobin? Yung mga laging nagko-comment. Eto na, mga kababayan, checkmate na. Naku po, checkmate na si Sandro Marcos. Sabi, ngak-ngak lang yan. Alam niya kasi malapit na ma-checkmate. Naku po, mga kababayan. Umuwi ka na, patunayan mo sa korte, hindi yung nagbabasa ka lang ng script. Daming mga loyal pa din na. Nasaan ang mga liham? Saan ang mga text messages at tawag? Hello Garci, hello Saldi. Daming loyal Itong ano kasi na ito sa DZMM yata ito mga kababayan. DZMM Teleradyo. Siyempre, yung mga viewers dito, karamihan mga loyalista. Kung ano-ano ang sinasabi, daming loyal pa din Dami pa ring followers si Sandro dito. Hindi nagpapalit ng damit. Ang position niya, iisa lang. Naku po, pati damit, binabash na. Ito yung tao na dahil sa sobrang nagmamalinis, kahit alam ng nakakarami na madami siyang nakuhang pera, hindi makapag-persuade na maniwala. Alam niyo mga kababayan, sabihin na nating maraming nakuha itong si Saldico. Yun nga lang mga kababayan, kasama si Saldico kasi sa sindikato kahit wala na pong hindi na nagpapakita si Gutesa. Pero ang pumalit naman, itong si Saldico. Naku po, paano kaya tatakasan ni BBM ito? Sa pagbabasa, hindi may angat ang mata. Baka wala na. Mawala, parang di siya ang gumawa. Di daw siya ang gumawa. Pwede pala maging korte online. Parang nagbablog na to. Vlogger yan. Di naman bawal insertion basta wag lang nakawin. Paano kung ninakaw? Diba mga kababayan? Paano kung binulsa? Yun lang. Kita nyo, deepfake daw. Wala namang sinasabi ang mga mainstream media na deepfake. Hindi po yan AI, mga bobo. Totoong tao yan. Mismong account ni Saldico ang pinag-uploadan ng bidyong yan. AI daw, mga tanga, bobo kayo. Hindi yan AI. Sagutin nyo na lang yung mga paratang ni Saldico. Sunod na video, pati aso, manok, pusa at daga sa Malacanang, sasabihin niya na kinabang sa insertion. Daming mga loyal Hindi sabi ng timbangag, fake news lang daw yan. Kasi pag totoo yan, wala na silang akap. Doon lang kasi sila nabubuhay. Alaka. Sa senator mo yan sabihin, alaka. Uwi ka na para matapos ang lahat, OMG. Naku po mga kababayan ko, sigurado may kinalaman pati. Naku po mga kababayan ko. Ano pong masasabi nyo dito? Saldico. Nilaglag na si Sandro Marcos. Inaway pa daw siya dahil sa 8 billion na kulang niya. Naku po mga kababayan. Ang tindi ng mga pasabog na ito. Anong masasabi nyo mga OFW? Na ayon po kay Madam Attorney Rowena Guanzon, kayo na lang po ang bumubuhay sa ekonomiya ng bansang Pilipinas. Yung mga remittances natin. Yun po, mga kababayan. Mga vlogger na lang din ang bumubuhay sa bansang Pilipinas. Yun po ang sabi dahil siyempre kumikita yung mga vlogger ng dollar. Diba? Pag hindi kayo nag-skip ng ads, ayun, kikita yung vlogger doon. Pakonsuelo yun sa mga balita na ginagawang content.
So ngayon mga kababayan, bagsak na bagsak ang ekonomiya ng bansa dahil po sa sobrang bulok na imahe ng ating bansa dahil po sa sindikato ng korupsyon. Nakita nyo naman mga kababayan, allegedly, si Sandro Marcos, tahimik lang pero tirador din pala ng 50 billion. Grabe mga paratang ni Saldico. Paano ito tatakasan ni Sandro Marcos? Paano na yung pangarap ni Sandro na maging pangulo in the future? Nako po, wala na, sirang-sira na ang pamilya ng Marcos. Lalo na nung itong mga revelation ni Manang Aimee na tumitira ng pulburon ang tatay niya, lalo na mga kababayan ko. Yan po ang mga pasabog ni Saldico na tila mahirap takasan ng mag-ama at ng pinsan niya. Tignan nyo si Gutesa na wala na kasi nga sabi ni Mike Defensor, itinago na para hindi na kumanta. So ngayon mga kababayan, pati si Marcoleta makukulong daw dahil sa SALEND. Hindi nagsabi kung magkano ang donation na nagasto noong panahon ng kumpanya. Isipin nyo si Marcoleta nang makukulong kaysa sa mga magnanakaw na sindikato na grupo ng mga magnanakaw na ito. Yun ang sabi ng mga balita. Yan ang mga sinasabi ni Saldico na kung makukulong ako, sama-sama tayo. Alangan naman ako. Groupmates tayo, ba't ako lang? Kung makukulong ako, si Sandro din makukulong. Si BBM din makukulong. Si Martin din makukulong. Yun ang sabi mga kababayan. Sama-sama tayo sa kulungan. Doon tayo magpasko. Huwag nyo akong iwanan mag-isa. Ginawa nyo akong bata-bata. Ginawa nyo akong water boy. Ginawa nyo akong poster boy. Ginawa nyo akong bodyguard. Utusan, katulong. Yun ang sabi niya mga kababayan. So anong masasabi nyo? Kanino kayo maniniwala? Kay Saldico? O kay BBM? O kay Martin Romualdez? Kayo po ang mag-decide. Kayo po ang magkomento. Mga kababayan ko OFW, magkomento kayo kasi kayo ang bumubuhay sa bansang Pilipinas. Kayo po ang nagpapadala ng mga dolyares na kinikita nyo habang kayo naman ay naghihirap dyan. Pag-uwi nga. Walang ipon. Kaya kayo mga OFW, habang bata pa kayo na nandyan na nagtratrabaho, mag-ipon-ipon para sa sarili. Kasi yung pamilya nyo dito, gasto dito, gasto doon. Hindi alam yung hirap na dinadanas nyo dyan. Minamaltrato kayo ng mga Arabo, mga amo nyo. Dahil gusto nyo lang makatulong sa pamilya at tulungan ang bansang Pilipinas. Tapos ang mangyayari, nanakawin lang ng mga buhaya. Kita nyo? Napakaliit na halaga na yung 1 milyon sa kanila. Billion na pinag-uusapan. 5 billion lang, 8 billion lang, 10 billion lang. Umabot na ng trillion ang ninakaw. Walang mga project. Mga animal. Mapapa-animal ka talaga mga kababayan eh. Sinong hindi magagalit? Matitiis nyo ba? Na trilyones ang ninakaw sa bansang Pilipinas sa kaban ng bayan, sa bawat Pilipino na nagpapakahirap para magtrabaho, para mapakain ang pamilya, tapos nanakawin nila ang mga kinakaltas sa atin na buwis na yun dapat ang kanilang gawin para magpatayo ng mga infrastructure, mga civil service, na pangkabuhayan, mapadali ang pamumuhay ng mga Pilipino, magpagawa ng mga kalsada. Pero nung ginagawa, binubutas para may manakaw. Yung mga kanal, maglalagay sila sa flood control. Walang bakal. Ang nilalagay, walis tingting. Mga animal. Yun ang sabi ni Ferdinand Matias ng San Rafael, Ilocos Sur. Ayaw ko nang maging Ilocano. Gusto ko nang maging Thailander.
Mga kababayan ko, nakakaloko mga tao. Nakakaloko, ayaw na nang maging Pilipino. Gusto nang maging Thailander. Gusto nang maging Indonesian. Ayaw nang maging Pilipino. Dahil sa imahe na bulok ng gobyerno ng Pilipinas, puro magnanakaw, puro buhaya, po bulsa dito, bulsa doon. Mga kababayan ko, paano na? Bagsak ng ekonomiya. OFW na lang ang bumubuhay sa bansang Pilipinas dahil sa kanilang remittances. Ang saklap, Kuya Eddie. Diyos ko Lord, Panginoon, idinadalangin ko sa langit na sana paglabas ng mga buhaya sa kanilang tahanan, kumidlat ka ng napakalakas, tamaan sila sa noo. Di ba yan din ang dalangin ng bawat Pilipino? Para yung hustisya makamit natin. Ang daming namatay. Ang daming nagtiis. Ang daming nagutom. Ang daming nagpakasakit. Tuwing may bagyo, may baha, inaanod ang mga bahay. Grabe talaga mga kababayan ko. Anong masasabi nyo? Isang like po, isang share at isang subscribe kung nagustuhan nyo ang bidyong ito. Ako si The Wonders Philippines, lalong-lalo ng mga kababayan natin na OFW. Ipakalat nyo ang bidyong ito. For transparency, for a better democracy. Mga kababayan at mga kapatid, mabuhay po. Salamat sa inyong suporta.